Mga boss, good morning. So meron na naman tayong panibagong video na i-share sa inyo. Kahit pa paano meron tayong ideya. Ano to? Hyundai Accent na diesel. Magpapalit tayo ng valve cover gasket. So ito yun. Ayan o. Yan, ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagtanggal at saka paglinis nito. Kasi ano to, diesel. So may mga injector pa dyan na hugutin sa ibabaw at saka mga nozzle. Yan mga boss, good morning. Mayroon tayo ditong Hyundai Accent 2010 model. So papalit kami ng valve cover gasket kasi ang lakas na ng tulo. Ayan yan sa gilid. Kaya nga lang ang problema mga boss, hinuhugot pala yung nito, injector. Ang haba yan dito. Yan, yun muna yung tatanggalin nyo unang-una. Tapos yung mga sensor, ito yung injector niya, pakita namin sa inyo. Haba. Yan, kailangan ingat lang kayo kasi may mga sensor yan, sakit. Ayun. Sige Bert, tanggalin mo na. Yung ito meron pa isa Bert. Ay, nakatago pa yan Ayan mayroon pang isa sa gitna mga boss, baka magkamali tayo. Masikwat nyo kagad, basag yan. Dito Bert, okay na yan. Yan. Ay aking technician. Ito Bert, wala na to. Sige Bert, tangatin mo na ng flat screw. Ay, gilid. Yun. Sige, galaw-galaw. Wala na dito. Yun. Ganun talaga Siyempre. ni chef. Yan. Ni chef. Ayan mga boss sus. Grabe na pala. Uy, nalaklat. Inulog. Nalaklat to, no? Wala. Chef. Mga yan? Rubber na yan mga pudpud yan. Bakal yan si Kwa. Bakal? Plastic. Plastic? Plastic. Wala na yan. Timing chain. Diesel kasi ito siya Accent na diesel. Kaya madumi. Baka akala nyo kotse gasolina yan, diesel yan. So ito yung fuel filter niya, papalit din kami. Kaway kaya. Ayan mga boss, nililinis na yung valve cover Aming may extra pa Extra nakatingin. Pero wala na yung ating isang jeep mechanic, may pumalit na Batang-bata pa ito bulbul. Pero binubugaw mo ata Wala ibang pusa pa lang to. Grabe maglinis ng Valve cover. valve cover niya Kanina kulay itim, ngayon puti na siya Pagiging future hulani ko to Ayan mga boss yung pinaglilinis natin, gasolina. Pero mas maganda sana kung may kerosene tayo wala gasolina na lang yung ating pinangbubuga dyan wala na. Wala na, yung 70 pesos. Ubus na. Okay na yan Bert, tapos punasan mo na lang ng malinis na basahan para ayan Shell. Dito pala kami mga boss sa Shell Kawit Centennial. Ayan Accent diesel yan. Kaya ganun karumi. Ayan itim na itim. Ito nga pala yung hindi natin napakita kanina. Ayan, pag tinanggal yung valve cover, so ito yung tatanggalin na muna yung mga tubo ng nozzle. Ayan Ayan, may mga lock yung injector niya Ayan. Ito yung injector niya. So hinuhugot din pala. Ngayon lang kami nakagawa kasi nito kaya binidyo namin.
Ayan oh. Malinis na siya oh. Pagkatapos yan ba, tanginan mo na. Ayos yan. Para pag nilagay natin yung bagong gasket, hapit na hapit. Kahit pa paano, meron tayong ideya kung paano magtanggal ng valve cover ng accent na diesel. CRDI ito mga boss ha, CRDI. Eto, papakita ko yung makina. Nalinis na rin. Ito oh. Ito yung kanyang makina oh. Ayan, nalinis na natin yung gilid. So anong pala siya, timing chain oh. Ayan. Kadena chain. So yung kadena nito, magpapalit ka nito pag maingay na siya eh. Kasi iingay naman yan sa katagalan eh. Matibay yung kanyang timing chain kumpara doon sa timing belt. Kasi ang timing belt, umaabot lang ng 100,000 kilometers, papalit ka na. Ito siguro mga 200, kaya pa eh. Ayan o. Sama mo sa vlog ko si Marvy. Boy, cansado ka na boy. Magkakakuha mo dyan. Buwan ko lang yan. Saan? Sa SM. Ayos. Hindi. Ano kasi nakapunta kasi kami doon eh, nakita ko. Sabi ko, may pautang yung Gcash. Sabi ko, yung utang ko na lang kayo dyan. Bert, huwag mo akong tawa-tawanan, Bert. Sama mo sa vlog si Marvy. Cashier yan. Oo. May ano yan, certificate din. Ano yan? NC, ano ba? NC ano ba? Ayan mga boss ha. Malinis na siya oh. Crankshaft sensor. Yan. Sa talino na nun, sumobra ka sa galing nun. SPO10. SPO10, Roberto Dalisay. So mga boss, ito na yung valve cover gasket na bago. Ayan, nilagay na namin sa cover niya, dinikit na. Ayan, dapat ganyan. Kahit bago yung gasket, lalagyan pa rin natin siya ng sealant para sigurado. Kahit manipis lang. Ayan o, gumamit tayo ng Vitagree nga pala. Ayan, pandikit mismo niya sa makina. Ayan, mabilis lang naman tumatuyo na pandikit natin na ginagamit. 3 to 5 minutes. Mainitan lang siya, talagang matutuyo na. Rubber din niya siya pagka natuyo. Ayan o. Talagang hapit na siya sa cover. Ayan. Galing talaga ni Chip oh. Ayan o. Ayaw niya magpakita mukha eh. Meron tayo bigla. So yun, ikakabit na natin para mamaya matry na kung aandar pa ba, walang leak ng diesel, ng langis, kasi yun yung purpose natin, mawala yung oil leak sa ibabaw. Kaya natin pinalitan ng valve cover gasket dahil doon sa oil leak. Yun, okay na, papasok na namin doon sa ibabaw ng makina o ipapatong na natin. Okay, ilalagay na namin yung valve cover. Tama kay Bert, dapat. Yan. Yun. Ano yun mga konti? Yun. Pasok na ba yan? Tapos na yung pasok na yun. Okay na. Tornilyo na natin. So ayan mga boss, tornilyo na lang kulang. Ay, lapat na siya oh. Okay. So ilalagay muna natin dito ulit ng karton ha. Okay, nilalapat na lang namin lahat. Yan, kailangan pare-parehas tayo magigpit dito. Wala tayong gamit na torque wrench, so ano na lang yan, T-wrench na lang. Tayo na magtatansya ng higpit mga boss. Ayan. Kasi pag sa kasa, meron pa silang torque wrench. Kaya nga lang, pag gamitan mo pa to, gis lang to eh. So ikaw na lang magtatansya ng higpit niyan. Ayan. Ayan.
Para kahit pa paano may idea tayo. Diesel engine, Hyundai Accent, CRDI. First time lang kasi tayo nakagawa ng ganito, kaya binidyo natin para mayroon tayong may share may upload sa YouTube. Para pag sinearch nyo Accent Diesel CRDI, yun. Jeff, anong masasabi mo dyan? Ayos. So clean, so good. Sige, higpitan mo na. Yung sakto sa higpit mo. Dito. Pag ganito ka ha. Yan, siya na yung ating pinapahigpit. Kasi konting lang yan dahil baka mamaya pumutok yung Ang higpit natin yan mga busing ha. Gilid-gilid hanggang gitna. Kailangan pare-pares ang lapat niyan. Hindi yung basta-basta lang tayo lapat ng milyo. At tansyahin mo yan para baka mamaya maputulan tayo nako. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Siya na yung ating pinapahigpit para alam niya. Kahit na hindi mo na sunod-sunurin sa chichikin mo na siya lahat. Bert yung gitna. Yan. Ayos check. Paikot. Pang to mga busing, pang 1 million views to na namin ginagawa. Ayan Kahit na 1 views lang, pwede na Yun. Susunod-sunurin niya na yan ngayon Bert, mahigpit lang ha. Napapangiwi lang. Number lang yan, 10. Okay, itong sensor, damay mo, Bert. Yun. Okay. Ayos. Ayos na ayos. So, simbulin na natin yung naman, mga injector. Okay. Ayos, nailagay na natin mga boss yung injector. Ayan, nilalak na lang ni partner Siya na yung ating pinalak nung ng injector lang. Para malaman din niya na gano'n ang proseso. So kahit tayo DIY tayo sa bahay, pwedeng gawin to Kung medyo may alam tayo sa makina ng konti, pwede nating gawin to. Kaya nga lang, syempre napakamasilan nito. Ayan, injector heater injector magkakasama dyan. Okay, higpitan mo lahat. Ayan, mahigpit na yan. Yan na lang. Ayos. So maglalagay na kami ng nozzle sa fuel line. Tapos na yung injector. Okay. Nakalagay na namin yung saglit lang ilagay yung nozzle niya, fuel line. Ayan yung mga tube na yan. Diba? Higpit na lang si Bert, higpit. Yung open na 17 tsaka 14. Matrabaho pagka tinanggal yung cover. Hindi kagaya nung gasolina Ito kasi nakapatong yung intake niya Ayun, ayos mga boss. Sa fuel filter na naman tayo magpapalit. Ito okay na to, clear na tayo. Ayos na ayos
Ayos na mga bossing oh. Okay, buong-buo na siya. Papalit na naman tayo ng fuel filter. Ayan oh. Ba't tanggal to? Ayan boss, paanda rin na namin yung ginawa naming valve cover. So bumbahin muna natin yung fuel pump. Ayan, para magkaroon lang siya ng pundo rito sa injector sa mga nozzle. Sige Bert! Start! Okay, isa pa. Oops. Okay. Yun. Mandar din. Oh. Linis na eh. I-checkin na lang natin kung may leak. Swabing under niya oh. Ayan oh, wala nang leak. So paanda rin natin ito mga ilang minuto para malaman natin kung saan nag-leak yung mga langis. Test drive na muna tayo mga boss.